Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Marieta. Hindi ko po tunay na pangalan. 36 years old na po ako. Minsan akong nabaliw sa pag-ibig sa edad kong ito. Masasabi ko, naging desperada ako dahil tanging gusto ko lang naman ay makabuo ng sariling pamilya. Lumaki kasi kami ng kapatid ko sa broken family. Ramdam ko ang hirap at ayokong maranasan yon ng magiging anak ko, Miss Anne. Ano ba yan, ate? Kainis naman. Kanina pa tayo naglalakad eh. Saan ba talaga tayo pupunta? Kanina pa ako tanong ng tanong dito, oh. Hindi ka naman sumasagot. Ay! Sige, lakad pa tayo. Saglit lang naman. Huwag ka nang sumimangot. Parang tulya yung uso mo. Haha, funny. Huwag mo pong sabihin sa akin na kaya tayo naglalakad para hanapin yung boyfriend mo. Na walang parang bulano lang yung ugok na yun nung mabuntis ka nun eh. Pagbigyan mo na ako. Buntis ako. Ayoko namang lumabas to ng walang kumpletong pamilya. Ay, alam mo, balang araw, maiintindihan mo rin ako. Ako? Maiintindihan ka? Never. Pag ayaw na ng lalaki sa akin, thank you, next. Di ko ipagsisiksikan sarili ko sa kanila, no? Sayang tong ganda ko. Ayan na pala. Nandito na tayo. Saan? Dagat to ah. Huwag mo sabihing Soko yung nakabuntis sa'yo. Che? Ay, aling masungit. Siyempre, hindi. Ibig ko sabihin, ito yung Roro na sasakyan natin papuntang Isabela. What the world? OMG ka! Karupukan to the max na fully paid yan, no? Yung hanapin mo siya dito sa lugar natin, kaya ko pa matiis. Pero yung pupunta tayo sa isang ibang lugar, ayoko. Never. No. Please, para naman to sa magiging pamangkin mo. Gusto mo bang matulad sa ating dalawa si baby? Ulila na nga tayo, pati ba naman siya? Ganto na lang. Maiwan ka na lang dito kung ayaw. Sino ba may sabing ayaw ko, ate? Di ba kanina ayaw mukha mo? Pero ayoko rin maiwan dito, no? Ang init kaya. Mahal-mahal ng sunscreen ko eh. Tara na nga. Teka muna. Yung pinagbentahan natin ng mga karne, nasa na? Ay, syempre nandito sa bag ko. Magkano yan? Tumal ng benta ngayon. Wait, bilangin ko. 500 pesos po. Gagamitin muna natin yan sa pamasahe sa Roro. Aba, di nalugi tayo. Wala nang ang benta, naging pamasahe pa yung konting kinita natin. Hindi pa nga tayo kumakain eh. Bumuntong hininga na lang ako sa mga sinabi niya. Bunsong kapatid ko si Princess, 15 anyos pa lang siya. Aaminin ko na minsan ay mas matured pa siya sa akin kung mag-isip. Mula bata, ako nang nag-alaga sa kanya at tumayo bilang magulang niya. Hindi pa siya nag-aaral sa ngayon. Gusto na muna niyang huminto nung grade 7 siya. Madalas kasi siyang mabully ng classmates dahil sa sitwasyon ng buhay namin sa ngayon. Lagi siyang tinatawag na putok sa buho o di kaya kadalasan sinasabihan siya ng masasakit na salita. Bilang panganay, kinausap ko ang mga teacher niya tungkol doon pero mas pinanigan pa nila ang bullies. Wala tuloy ibang choice kundi huminto ang kapatid ko sa pag-aaral. Sa pier, binilahan ko si Princess ng siomai rice. Napansin niyang malungkot ang mukha ko nang makabalik ako galing sa bilihan ng ticket. What happened, Bella? Why are you crying again? Ay naku, puro talaga kalokohan ang alam no? Ay. Diyos lang. Ba't naman kasi ganyan ang mukha mo? Para kang natabunan ng langit at lupa Ano bang meron? Ika na, kain na tayo ng siomai rice. Sarap nito Hindi, kasi kulang na yung pamasahin natin hindi rin naman pumayag yung nagtitinda ng ticket na bigyan ako ng discount. Kahit buntis ako. Talagang hindi papayag yun. Niipit mo kasi ang tiyan mo. Kaya di halatang buntis ka. Teka nga, paano ngayon yan? Paano tayo makakapunta sa Isabela? Kung wag na lang tayong tumuloy, ate. Hindi pwede. Alam mo naman, sa isang buwan manganganak na ako. Ayoko naman na lumabas tong baby ko na walang ama. Diyan ka lang. May naisip akong paraan. Teka muna, anong gagawin mo? Saan ka pupunta? Hoy! Gusto mo makaalis tayo, diba? Umupo ka rito. Pagkunwari ka na sumasakit ang tiyan mo. Nawalan ako ng imik. Sinunod ko na lang ang sinabi niya.
Buong puso akong nagkunwari na sumasakit ang tiyan habang siya ay halos magmakaawa sa mga nakakasalubong na tao para mamalimos. Tumatango siya sa akin sabay ngiti kapag inaabutan siya ng barya. Ang ilan naman ay sinusungitan siya, Miss Anne. Maya-maya pa may napansin akong isang matandang lalaki na lumapit sa kanya. Agad naman na lumapit silang dalawa sa akin nang ituro ako ni Princess. Oh, ate! Tayo ka dyan! May nakilala ako. Baka makahelp sa atin. Ay, ikaw talaga. Nang storbo ka pa ng tao. Ay, hello po. Marieta ho ang pangalan ko. Sabi nitong kapatid mo, kailangan niyo daw ng tulong. Teka nga, saan ba kayo pupunta at namamalimos tong kapatid mo? Buntis ka, iya. Dapat nagpapahinga ka na lang sa bahay. Nasaan ba ang asawa mo? Dapat siya ang naghahanap ng paraan para may panggastos sa magiging anak niyo. Yun nga ho ang problema. Pupunta sana kami ng Isabela para hanapin tong tatay ng bata. Kaya lang, kulang ho yung dalang pamasahe namin eh. Pamasahe ba sa Roro ang ibig mo sabihin? Opo. May alam ako, Roro. Ando sa bandaron. Di hamak na mas mura yan kaysa dito. Talaga ho? Naku, salamat. Tara na. Baka maiwan pa tayo. Sa Isabela din ang punta ko para bisitahin ang mga apo ko. Sakto naman at nakita ko kayo. Walang pag-aatubiling naglakad kami papunta sa Roro na sinabi nitong may murang pamasahe. Teroy pala ang pangalan niya. Nararamdaman kong mabait siya dahil hindi na nito pinabayaran sa amin ang tiket na binili niya para sa amin. Sumakay na din kami agad sa Roro matapos makabili ng tiket. Tulad ng inaasahan, mainit sa loob nito. May mga truck na nakaparada sa loob at basa ang sahig. May kalumaan na rin ang loob ng nasakyan namin, Miss Anne. Kaya pinagpalit agad kami ni Sir Teroy ng pajama at jacket matapos makahanap ng pupwestuhan para makapagpahinga dahil malamok daw. Naglatag lang ito ng karton katabi ng ilang mga pasahero. Panandalian naman ako nagpaalam para lumabas muna. Sa tansya ko, higit kalahating oras akong nagmumuni-muni bago bumalik sa loob. Naghihilik na si Sir Teroy nang makarating ako sa pwesto namin. Kaya lang, napakunot ako ng noo nang hindi ko nakita ang bunsong kapatid ko nakatabi nito. Agad na pumunta ako sa banyo para hanapin si Princess. Pero hindi ko siya nakita. Doon kumabog ng malakas ang dibdib ko. Hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin. Malawak ang Roro, Miss Anne. Isa pa, medyo madilim ang loob nito. Maya-maya pa halos mapatili ako sa gulat nang may malamig na palad na humawak sa braso ko. Ay, gulat yan. Ano ba ginagawa mo dito? Anong ginagawa? Hinahanap ka. Ano ba naman, Princess? Kailan ka ba titino? Nakita mo mukhang delikado yung lugar o ang kulit-kulit mo. Nagtatago lang naman ako. Kanino? Kay Sir Teroy. Kinuha ko kasi itong kwintas niya eh. Oh, ang ganda, grabe. Triangle siya na may mata sa gitna. Ano ba to? Parang mahal to pag binenta natin ah. Ano? Kailan ka pa natutong mga alam sa gamit na hindi sa'yo? Halika na nga doon. Isoli mo na yan. Magagalit yun sa atin kapag nalaman niya na pinakikialaman mo yung gamit niya. Di okay. Niram lang naman eh. Lubayan mo yung kapilyahan mo ha. Dalaga ka na. Para namang hindi mo dalasang mabuli. Dapat maintindihan mo yung mga tinuturo ko sa'yo kasi paano na lang kung mawala ako? Hoy, huwag ko nga magsalita ng ganyan. Hindi ka mawawala, okay? Nagsasabi lang ng totoo. Dapat ngayon pa lang sanayin mo na yung sarili mo na maging mabuti. Tara na. Mabilis din kaming naglakad pabalik sa pwesto. Nadatnan naming nakaupo na si Sir Teroy pagdating namin doon. Napansin ko namang pinamutlaan agad si Princess ng labi nang titigan siya nito ng masama. Kaya pa simple akong umubo para mabaling sa akin ang atensyon ng matanda. Pasensya na ho. Kanina niyo pa po ba kami hinahanap? Nagpunta lang kami ng CR. Sorry po pala. Kinuha ko po kasi itong kwintas niyo habang tulog kayo. Promise hindi na po mauulit. Alam ko. Po? Ano pong ibig niyo pong sabihin? Alam ko na kinuha mo yung kwintas ko. Hindi mo ba alam na masama ang nakikialam ng gamit ang may gamit? Hindi ba naituro yun sa'yo ng mga magulang mo, Iya? Hindi ho. Pasensya na po talaga. Hindi ko na uulitin.
Ito na pong kwintas niyo. Alam mo bang hindi basta-basta tong kwintas na to? Isa itong agimat, pangontra sa mga aswang. Galing pa ito sa unang angkan namin. Ha? Ganun po ba? Kaya pala lumang-luma na. Oo, pero kahit pa luma, hindi pa rin mapapantayan ang bisa nito ng kahit na anong mamahaling kwintas. Iya, hanggat bata ka pa, gusto kong ayusin mo ang ugali mo. Marieta, pagsabihan mo ang kapatid mo. Baka mamaya makakulang pa yan dahil sa kalikutan niya. Opo, kakausapin ko na lang ulit siya. Kinausap ko si Princess matapos ipaliwanag nito sa amin kung ano ang kapangyarihang taglay ng agimat na yon, Miss Anne. Hindi naman napigilang umiyak ng bunsong kapatid ko sa mga pangaral namin sa kanya. Sumapit ang gabi. Bumili lang kami ng cup noodles para mairaos ang hapunan. Pagkatapos, nagkwentuhan lang kami ni Sir Teroy patungkol sa mga buhay namin. Sabi nito, gustong-gusto daw niyang sumasakay sa Roro dahil naaalala niya ang yumaong anak. Seaman daw kasi ang anak niya. At sa kasamaang palad, hindi na nahanap ang katawan nito nang lumubog ang barko na sinasakyan niya. Kaya napaluha ako sa kwento ng matanda dahil kahit papaano ay nakarelate din ako. Mahirap mawala ng mahal sa buhay, Miss Anne. Pero hindi ko naman inaasahan na mapupunta sa ama ng batang dinadala ko ang pag-uusap naming dalawa. Baliwala ang pagpatay-malisya ko sa sunod-sunod na tanong nito. Bakit pala ikaw ang dadayo sa Isabela para hanapin ang ama ng anak mo? Baka naman natulad ka na rin sa mga babaeng mas pinili ng asawa ang kabit. Nako, talaga mga lalaki ngayon. Ang totoo niyan, best friend ko po yung tatay ng magiging anak ko. Yun, siya rin yung naging first boyfriend ko. Sa totoo lang, mabait naman yung sa amin eh. Hindi ko naman alam na tatakasan pala niya yung responsibilidad niya. Alam mo naman ba kung saan lupalop siya ng Isabela naroon? Hindi ho. Nagbabaka sakali lang. Kasi huling balita ko, dun siya nakatira eh. Alam mo, Iha, naaawa ako sa iyo dahil nararamdaman kong mabuti ang puso mo. Kayo ng kapatid mo. Kaya lang minsan sa buhay, kahit na anong buti natin sa kapwa, hindi ibig sabihin hindi na tayo makakaramdam ng sakit. Kaya manalig ka lang. Salamat po. Wala naman ho akong plano na makipagbalikan dun sa ex ko. Gusto ko lang malaman niyang may responsibilidad siya sa akin. Gusto ko lang suportahan niya bilang tatay yung magiging anak namin. Paano kung hindi mo siya mahanap doon? Anong plano mo? Sa ngayon, hindi ko pa ho alam eh. Bahala na. Sa buhay, hindi pwedeng bahala na, ha? Dapat maging malakas ka at maging matalino sa mga nagiging desisyon mo, lalo na't magiging nanay ka na. Opo. Teka, ano yun? Ate, teka, parang huminto yung barko ah. Nabangga ba tayo? Hala, hindi ako marunong lumangoy. Sandali, minawang kayo. Tatanungin ko muna sila kung ano nangyari. Ha? Lalabas ho kayo? Oo, kailangan ko makita kung anong meron sa labas. Para nagkakagulo sila eh. Hindi ho ba delikado? Malakas ho yung ulan, baka mapahama kayo. Hindi ako magtatagal, babalik rin ako. Pigil hininga kong pinagmasdan si Sir Teroy na maglakad palayo sa amin. Sa totoo lang, parang wala itong nararamdaman kahit na anong takot sa katawan. Kalmado kasi siyang lumabas. Naririnig ko pa nga ang mahinang pagsipol nito. Sa kabilang banda, niyakap ko na lang ng mahigpit si Princess nang maramdamang nanginginig ang katawan niya dahil sa naghahalong panlalamig at takot. Narinig kasi namin yung mga nagkakagulong tao sa labas. Ang iilan ay sumisigaw at humihingi ng tulong. Buti na lang, hindi nagtagal si Sir Teroy doon. Hindi ko na kasi alam kung paanong pakakalmahin si Princess dahil miski ako ay nanginginig na rin. Seryoso ang mukha nito na lumapit sa amin at bumalik sa kanyang pwesto. Ano daw hong nangyari? May problema po ba? Mamamatay na po ba tayo? Hanggang ngayon, humuga pa rin itong sinasakyan natin. Huwag ka magsalita ng ganyan. Walang mangyayaring masama sa atin. Manalig lang kayo sa Diyos. Malakas lang ang alon gawa ng matinding pagulan. Dumating na yata yung paparating na bagyo. Ha? Kung may paparating na bagyo pala, ba't tinuloy pa nilang bumiyahe? Ay, naku naman, oh. Nagpapakamatay ba sila? Ayoko madamay dito. Iha, lahat ng mura may kaakibat na sikreto. Tsaka, andito na tayo.
Pasalamat ka na lang at may nasakyan pa tayo. Sa murang halaga ng pamasahe, syempre mas iisipin nila yung kikitain kaysa sa atin. Presyong pangmasa ang ticket nila, kaya pasalamat na lang kayo. Paano naman ho kung lumubog tong sinasakyan natin? Nako, halatang ngayon lang kayo nakasakay dito, no? Pangako, walang mangyayaring masama sa atin. Malakas lang talaga ang alon kaya matatagalan ang biyahe natin. Matulog na lang kayo para hindi nyo masyadong maramdaman yung takot. Hindi pa naman ho ako inaantok. Pipigilan ko na lang din yun sa akin, no? Ang lakas din ng kidlat. Nakakatakot. Wala ka bang headset dyan, ate? Headset? Wala. Cellphone nga, wala ako eh. Okay, ganito na lang. Magkwentuhan na lang tayo. Gusto ko pa kasi kayo makilala eh. Ilang taon na ba yung kapatid mo? 15 ho. Dalaga na nga kaya ingat na ingat ako. Tignan mo, dalaga ka na pala. Dapat sumusunod ka sa ate mo at huwag matigas ang ulo mo. Baka yan pa ikapahamak mo, princess. Tsaka lakasan mo yung loob mo, ha? Pansin ko kasi mahina ang loob mo eh. Paano niyo ho nalaman? Iha, sa mundong to, dapat marunong tayong kumilatis ng tao. Hindi yung basta na lang tayo maniniwala. O katulad yan, kinilatis ko muna ang pagkatao nyo kanina bago ako mag-alok ng tulong. Napangiti na lang ako sa sinabi ni Sir Teroy. Noong gabing yon, nalaman ko rin na 53 years old na ito. Kung hindi ako nagkakamali, kasing edad niya yung tatay kong walang kwenta. Masasabi ko, higit 3 araw kaming stranded sa gitna ng dagat dahil sa malakas na alon. Sobrang kabako nung gabing yon. Humilab nga rin yung tiyan ko pero hindi ko sinabi sa kanila, lalo na kay Princess. Alam ko kasing mas matatakot yun lalo at baka hindi pa siya makatulog. Isang umaga, tumakbo siya palapit sa akin. Noong una, akala ko'y nakikipaglaro lang pero agad na ibinaling ko sa kanya ang atensyon nang mapansing tumatagaktak ang pawis niya. Hinihingal siya na parang tumakbo paikot sa maluwag na sinasakyan namin. Ate! Tulong! Natatakot ako! Ha? Ano ba yun? Pinaprank mo na naman ba ako? Hindi po! Kasi naglalaro po ako doon pero nabastos po ako. Ano? Sino? Yung mga lalaki po doon sa koridor. Sumisingot sila ng rugby po. Teka, anong ginawa sa'yo? Pinaswitan po nila ako. Sabi nila, ang sexy ko daw. Tsaka ang sarap. Wala ba silang ginawa? Ano yun? Bakit parang natatakot ka, princess? May problema ba? Nabastos daw po ng mga lalaki dun sa koridor eh. Ayan oh, takot na takot. Ano? Putya. Sinasabi ko na nga ba't hindi pa rin lumulubay ang mga yun na mambastos na babae? Kilala niyo po sila? Matagal na ako sumasakay dito. Ilang beses ko na rin nababalitaan yung pambabastos nila. Makakatikim sa akin yung mga yan. Marami po sila. Baka hindi niyo po kayanin. I-report na lang po natin kaya. Wala kang mapagsusumbungan dito. Kaya nga sabi ko sa'yo, huwag kang lumayo sa ate mo. Isa pa, balita ko anak ng may-ari ang isa sa mga yan. Mga putya talaga. Ramdam ko ang gigil nito sa pananalita. Mabilis itong naglakad palapit sa bag nito. Nanlaki ang mga mata ko nang ilabas nito ang jungle bolo mula sa loob nun. Sinubukan ko din naman itong pigilan pero wala kaming nagawa. Nakita namin ang grupo ng mga kabataan habang naglalakad sa corridor, Miss Anne. Tama nga si Princess. Sumisinghot ang ilan sa mga ito ng rugby at humihit-hit ng vape ang iilan. Matapang naming nilapitan ng mga ito. Samantala, sinenyasan kami ni Sir Teroy na lumayo, kaya sumunod na lang kami. Pinagmasdan naming makipag-usap ito sa grupo ng kalalakihan. Dinig na dinig namin ang nangingibabaw na boses ng lalaking nakipag-usap dito. Halata ang pagiging mayabang sa tono ng pananalita. Mariing kumuyom naman ang kamao ko nang marinig na si Princess daw ang may kasalanan kung bakit siya nabastos. Sabi ng mga kabataan, kasalanan daw yon ng maikling shorts na suot ng kapatid ko. Susugod na sana ako sa mga ito para kumprontahin. Pero biglang sinuntok ni Sir Teroy ang lalaking nakausap. Nagkaroon ng rumble sa tahimik na koridor ng Roro.
Masasabi kong malakas pa rin ang katawan ni Sir Teroy kahit pa may edad na ito. Nakita ko kasi kung gaano ito kalakas sumuntok. Napabagsak din ito yung 3 sa 5 mga lalaki. Ang ilan naman ay tumakbo. Inawat na nga lang sila noong mga pasaherong nakakita sa kanila. Samantalang kaming 2 magkapatid ay hindi makalapit. Huminab din kasi ang tiyan ko at napansin yun ni Princess. Kaya inaya na niya akong bumalik sa pwesto namin. Halos magkasunod nga lang kami ni Sir Teroy na bumalik doon. Salamat po, sir. Diyos ko, hindi ko po alam yung gagawin ko kung wala kayo. Oo nga po. Baka may masama nang nangyari sa amin kung wala kayo. Wala nga naman. Sabihan mo lang ako kapag inulit ang mga gunggong na yun yung ginawa sa'yo, ha? Hindi ako magdadalawang isip na tuluyan ang mga yon. Ano? May chance na ulitin pa nila yon? Hindi malabo. Marami nang nabiktima yung mga yan noon pa man. Ang iba, inihulog na lang basta ang katawan sa dagat pagkatapos nilang pagsawaan ng katawan. Putsa! Bakit hindi ba sila nakukulong? Dahil umaatras sa korte ang mga biktima. Alam ko konektado sa sindikatong may-ari ng Roro na to eh. Kaya hanggang ngayon, nag-ahari-harian pa rin yung mga salarin. Kaya magdoble ingat na lang kayo sa susunod. Kung maaari, huwag kayo maghihiwalay o kung hindi naman, sama niyo ako kung saan kayo pupunta, lalo na sa banyo. Sa banyo? Doon madalas natatagpuan yung ibang mga biktima na gusto nilang itago para pagsamantalaan ulit. Yung mga magaganda na pwede pa nilang pagsawaan ng ilang beses bago patayin. Suta! Mga walang niya sila! Sana pala hindi na tayo tumuloy sa pupuntahan natin, ate. Mura nga ang ticket, pero may sa demonyo naman pala yung mga nandirito. Pero bakit hindi nyo man lang kami sinabihan noon? Huli na para sabihin nyo sa amin to. Dahil alam kong kaya ko kayong protektahan. May mga ilang pamilya na rin ako nakasama dito. Lahat sila, kumpletong bumaba dahil nakinig sila sa mga payo ko. Kaya mainit na rin yung tingin ng mga nakakilala sa akin dito. Kung ganon, bakit po dito nyo pa mas pinipiling sumakay kahit alam nyong delikado na kayo? Paano kung magaya kayo dun sa iba pang mga biktima na sinasabi nyo? Alam ko, may pamilya naghihintay sa inyo. Di ho ba kayo natatakot mawala? Kung sakaling mawala man ako nang nagliligtas ako ng buhay, hindi ako natatakot. Katulad ng sabi ko, mga antingero mga kamag-anak ko, bawat isa sa kanila namatay ng nakikipaglaban. At ganon din ang gusto ko. Tumangu-tangu na lamang ako. Wala akong ibang masabi sa angking kakisigan nito, Miss Anne. Kung katulad nga lang sana nito ang tatay namin ng kapatid ko at ng ex-boyfriend ko. Kaya lang, marami talaga sa kalalakihan ng magagaling lang sa umpisa. Hindi ko naman nilalahat pero alam kong maraming makakarelate sa akin sa mga tagapakinig ng channel ninyo. Dapit hapon na nang makarinig ulit kami ng kaguluhan sa labas. Agad na hinanap ng paningin ko si Sir Teroy. Nakaramdam ako ng magkahalong kaba at takot nang hindi ko ito makita sa paligid. Nagmamadali kong isinuot ang scarf at napilitang lumabas para usisain ang nangyayari. Nakita ko naman ang 2 tao na tinutulungan ng mga pasahero na makaakyat sa Roro. Mula sa kinatatayuan ko, natanaw ko ang sinasakyan nilang bangka. Ayon sa mga narinig ko, nabutas daw yung bangkang sinasakyan nila. Mabuti na lang at nakahingi agad ng tulong. Nalaman ko naman na mag-asawa ang 2. Taas kilay naman na lumapit sa akin ang babae na yon. Straight at hanggang bewang ang buhok. Nginitian lang ako nito. Hello, wag mo akong ngitian. Naiirita ako pag may taong feeling close sa akin. Gusto ko lang sanang hiramin yung lumang scarf mo. Gagawin lang namin towel ng asawa ko. Nabasa kasi ng tubig yung mga gamit namin eh. Aha? Towel? Ay, perfect! Hindi ka nakakagandahan, bingi ka pa. Ano ba yan? Charot! Sige, hindi ko nahihiramin dahil bibiling ko na. Eto, 500. 500? Naku, wag na. Ang laki naman ito. Wala akong panukli sa'yo eh. Isa pa, sa'yo na lang yan. Sa'yo na lang yan lahat. Sorry, yan lang kasi yung barya sa wallet ko eh. Okay na yon. Tsaka, pandagdag gastos mo na rin yan sa magiging anak mo. Salamat. Welcome. 8 months preggy, no? Oo. Paano mo nalaman? Nahalata ko lang.
Alam mo, buti mabait yung mga pasahero dito, lalo na ikaw. Tinulungan niyo kami ng husband ko bago pa lumubog yung bangka. Kundi, baka nangarag na yung hair lalo kung bagong rebond lang. Nako, walang anuman. Ay, friendship na tayis, bakla ang. Hindi ako bakla, babae ako. Ay, nose ko naman yun. Bakla ang tawagan pag friends na. Nga pala, eto si Martin, asawa kong pogi. Hello, buti ka pa, buntis na. Hi po, kumusta kayo? Hoy, ikaw, mahal. Huwag mo ako subukan, ha? Pati ba naman dito, dinadala mo yung pagiging inggitero mo? Mahal naman. Siyempre, hindi mo naman mahihalis sa akin yung pagiging malungkot dahil nawalan tayo ng uniko iho. Di ko makakalimutan yung basta-basta kahit pa marami tayong erap. Tahimik lang akong nakinig sa pagtatalo nila. Sa huli, hindi sila nagpaalam na tumalikod sa akin matapos silang ayain noong iba pang mga pasaherong kasama namin. Hindi na rin naman ako nagtagal at pumasok na rin sa loob nang maramdaman ng pagpatak ng ulan, Miss Anne. Pagkabalik ko, ikinuwento ko kina Sir Teroy at Princess ang nangyari. Promise, ang bait-bait nila mag-asawa. Sigurado ako matutuwa kayo pag nakilala niyo sila. Mayaman? Kung ganun, ba't sila nakasakay sa putyo-putyong bangka? Baka naman mga social climber lang sila. Tas, tingnan mo yung ribbon niya, parang kulot pa sa dulo. Shh! Huwag kang maingay. Kahit kailan talaga pasmado yung bibig mo. Magagalit yun sa'yo kapag narinig ka nila. Buti nga, may mabuting puso silang mag-asawa kasi binigyan nila ako ng 500 pandagdag sa gastusin. Tama ang ate mo. Huwag kang basta-basta nang lalait ang kapwa dahil hindi mo pa sila kilala. Ikaw naman, Marieta. Huwag kang basta-basta magtitiwala kahit kanino. Iba na ang panahon ngayon. Maliwanag? Noted. Sige. Pupunta lang ako sa banyo. Kanina pa ako tinatawag ng kalikasan eh. Huwag mong iiwanan ang ate Marieta mo. Saglit lang ako. Opo. Ayan sila. Batiin mo ha. Huwag kang magpapakasuplada ngayon, okay? Itatry ko po. Kumain na ba kayo? Mukhang gutom na tong bata mo ah. Tsaka, fresh. Naku, alam mo, mas magiging girl lalo ka palalo if makikilala mong stylist ko. Look, ang ganda ng hair lalo ko oh. Hala, ngarag nga sa dulo yung buhok niya eh. Expired na po siguro yung Shhh! Hoy, huwag kang maingay. Ikaw talaga. Yung bibig mo ha. Pagpasensyahan niyo na po tong kapatid ko. Makulit lang talaga. Bakit ka pala napunta dito? For formal introduction. Yoleng palang pangalan ko. Hindi ko na na-introduce kanina. Sorry. Nga pala, pwede ko bang mahawakan yung baby bump mo? Mukhang masarap kasi. Masarap ho? Oh, sorry. I mean, masarap hawakan. No po. Hindi pwede. Aba, maldita ka rin pala katulad ko. In fairness, gusto kita ha. Sino nga pala to? Marieta, I guess? Kapatid ko, ma'am. Paano niyo nga pala nalaman ng name? Ay, usap-usapan kasi kayo dun sa kabilang part ng Roro. Huwag na ako ha. Hanapin ko ba yung husband ko? Baka ng babae na yun. Adios! Ramdam ko ang pagkataranta ni Yoleng habang papalapit si Sir Teroy sa amin. Saglit naman kaming nagkatinginan ni Princess. Maski siya ay hindi niya rin alam kung ano ang gagawin. May pagtataka sa reaksyon ni Sir Teroy nang makalapit sa amin. Pasimple nitong tiningnan si Yoleng. Anong ginawa nandito? Nalingat lang ako saglit. May lumapit agad sa inyo. Tsaka ba't hindi makatingin ng diretso yun sa akin? Baka po baon sa utang sa mga lending apps kakapasosyal. Hoy, ano sabi ko sa'yo? Huwag kang makikisabat sa usapan ng mga matatanda, di ba? Doon ka muna, maglaro ka doon. Huwag kang pupunta kung saan-saan ha. Diyan ka lang sa malapit. Yung nakikita kita. Sungit naman. May lang eh. Anong ginagawa nandito? Nangangamusta lang, tsaka nagpakilala kay Princess. Bakit ho? May problema po ba? Hindi kasi maganda ang pakiramdam ko sa kanya. Kung maaari, iwasan niyo ng kapatid mo ang taong yon. Tulad ng sinabi ko, huwag kayong basta-basta na magtitiwala. Ito. Hala, ano po yan? Binibigay niyo po ba sa akin tong agimat niyo? Hiramin mo muna hanggat nasa biyahe pa tayo. Makakatulong sa proteksyon mo yan. Isa pa, para maiwasan mo na rin ang usog. Usog? Bakit? Hindi ka ba naniniwala doon? Ano ka ba?
Dapat maging matalino ka sa mga nakakasalamuha mo, lalo't nasa ibang lugar ka. Suot mo na yan at baka ko sampayan mailagay. Sige po, salamat po ulit. Nagmamadali kong isinuot ang agimat na tinutukoy ni Sir Teroy. Ilang minuto ko pa yon pinagmasdan. May angking bigat ito at mukhang makaluma na rin. Noong gabi hindi ako mapakali dahil humilab ang tiyan ko. Dahil nga malakas ang loob ko dahil sa ibinigay ni Sir Teroy, ay mag-isa lang akong lumakad papunta sa banyo. Nahiya kasi akong gisingin sila lalo pat nakita kong mahimbing ang tulog ng dalawang kasama ko. Wala nang paapaalam na kinuha ko yung jungle bolo sa bag ni Sir Teroy para magsilbing armas kung sakali mang merong mang trip sa akin. May kadiliman ng koridor papunta sa banyo. Malas lang, bandang dulo pa ito ng koridor. Tahimik ko itong binaybay. Pero pagkapasok ko sa banyo, tumakbo ko agad sa dulong cubicle. Kumabog ang dibdib ko nang makarinig ako ng dahan-dahang yabag papalapit sa kinaroroonan ko. Napatakip ako ng bibig minsan. Pero hindi rin naman nagtagal ang tao at narinig ko ang lakad nito papalabas. Nagdalawang isip ako nung mga oras na yon kung lalabas na ba ako o hindi. Nagstay muna ako ng makailang minuto sa loob ng cubicle pero napagpasyahan ko na rin lumabas matapos akong pupugin ng mga lamok. Hindi pa rin mawala-wala ang pagdagundong ng puso ko kaya marahan akong lumabas ng banyo. Pero napatili ako nang may kamay na pumatong sa balikat ko. Sir, ano ba? Di mo ba alam? Muntik na akong mapaanak dahil sa ginawa mo. Huwag naman kayo nagugulat Lumalabas ka na mag-isa sa kalagitnaan ng gabi. Di ba sabi ko sa'yo gisingin mo ako? Paano kung may mangyaring masama sa'yo? Kaya nga may dala akong jungle bolo Tsaka iihilang naman ako. Kaya ko kong protektahan ang sarili ko. Marieta, buntis ka. Paano kung may masamang mangyari sa anak mo? Paano kung mabiktima ka ng mga aswang? Aswang? Sa Roro may aswang? Niloloko niyo ba ako? Tantanan niyo na nga po yung pananakot niyo, hindi na nakakatuwa. Maniwala ka sa akin, pinag-iingat lang kita. Sa mga tambay na sinabi niyo maniniwala pa ako, pero yung aswang? Imposible. Pwede ba? Huwag niyong sabihin yan sa kapatid ko at baka maniwala yun sa mga walang kwentong barbero. Bahala ka. Maniniwala ka rin sa akin sa tamang panahon. Mauna na ako. Inirapan ko ito nang tumalikod sa akin. Inis na inis ako noong gabing yon kaya hindi ako sumabay dito sa paglalakad. Pinagmasdan ko na lang itong makalayo sa akin. Sa tansya ko, ilang minuto ang paglalakad niya sa koridor bago nawala sa isipan ko. Alam ko namang hinihintay niya akong sumunod sa kanya pero hindi ko ginawa. Dahil sa lahat ng ayoko ay yung nakabantay sa mga kilos ko. Hindi na ako bata. Dahil sa sobrang inis ko, hinubad ko yung kwintas tsaka itinapon sa sahig. Patay mali siya akong bumalik sa pwesto namin. Nadatnan ko siyang nakahiga doon at nakatalikod sa aming dalawang magkapatid. Pero isang kaguluhan ang naganap kinabukasan. Nagising na lang kaming tatlo sa sigawan ng mga pasaherong kasama namin. Agad na lumapit kami sa nagkukumpulang mga tao. Ang ilan sa kanila ay masama na ang tingin sa aming dalawa ni Sir Teroy, pero binaliwala ko yon at mas ibinaling ang atensyon ko sa pinagkakaguluhan nila. Hindi na namin lubos na nakita ang crime scene dahil tinakpan na nila agad ng lona ang biktima. Pero maduwal-duwal ako nang makita ang iilan sa laman loob na natapyas malapit sa bangkay nito. Ang leader ng grupong nakasagupa ni Sir Teroy noong isang araw, ang biktima. Ang sabi sa chismis, nakita daw yung bangkay nito sa dulong cubicle ng banyo kung saan ako nag-CR kagabi. Kinabahan ako pero sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko. Wala man akong kasalanan pero kinakabahan ako na baka masangkot ako sa krimen. Inilagay na lang nila sa isang tabi yung bangkay dahil wala namang pulis na pwedeng mag-imbestiga sa krimen. Kaya lang buong akala ko ay ligtas na kami. Pero isang malaking pagkakamali pala yon. Dahil inanunsyo ni Martin na nakita daw ang kwintas na agimat sa ibabaw ng bangkay ng biktima. Noong una hindi ako kumikibo kung kanino yon. Miski si Princess ay sinisenyasan ko na huwag munang magsasalita. Pero buong tapang na inamin ni Sir Teroy na ito ay pagmamayari niya. Doon nagsimulang magbulungan ng mga pasahero.
Pinagdugtong nila ang pagtatalo sa pagitan nila Sir Teroy at ng biktima. Sa huli, ito ang itinurong suspect. Tamo, ikaw pala may kagagawa ng krimen na to. Mamatanda ka na nga, ganyan pa ang asal mo. Hulaan ko, sakali ka nakatirano. Tsaka ba't ganyan yung pamimigas mo? Palamunin ka ba? Uulitin ko, hindi ako may gawa ng krimen na yan. Ay, oo nga. Halatang siya naman kasi, look, kwintas niyo to, hindi ba? Mga kapwa ko pasahero, mag-iingat kayo ha? Teka lang, ba't kayong nangunguna sa kung sinong dapat sisihin? di ba? Kahapon lang naman kayo nandito. Anong alam niyo sa mga nangyari? OMG, friendship! Lumayo ka sa matandang yan. Baka ikaw ang Hoy, pakialamerang ngaragang buhok. Para sabihin ko sa'yo, hindi masama si Sir Teroy ah. Huwag nga kayong mambintang. Wala naman kayong alam sa nangyari ah. Panigurado, na-brainwash ka na matandang yan. Ay, wala na ako dapat i-explain pa sa inyo kasi ito ang ebidensya. Isa pa, nalaman ko yung mga chika minute ng passengers dito sa Lumang Roro. Sabi nila, lumayo daw ako sa inyo kasi mga bad kayo. Ganun pala po eh. Ba't ka palapit ng lapit kay ate? Tsaka anong brainwash? Mama mo brainwash? Kasi kaibigan ko ang ate mo. Ba't ganyan ka kung makapagsalita? Wag na wag mong pagsasalita ng ganyan ng kapatid ko ah. Wala kang alam. Isa pa, hindi tayo magkaibigan. Nakita niyo bang ginawa ni Sir Teroy yung krimen na yan? Tama na yan. Biyama na sila. Para sabihin ko sa inyo, sa akin niya binigay kagabi ang kwintas na yan. Pinahiram niya sa akin. Pero nainis ako sa kanya kaya nilaglag ko sa may harapan ng CR. Hindi ko alam kung ba't napunta yan dun. Ate, Kalerky, tama na. Ba, tayo na itong babaeng to. Ano bang gusto niyo palabasin? Na ako may gawa? Ay, mahal, sagutin mo na lang. Mga around 3 a.m. Malambot pa nga yung biktima eh. Anong oras ka ba nagpunta dun? Baka naman, ikaw may gawa. Pinagtatakpan niyo pa yung isa't isa. Mga sindikato siguro kayo, no? Talaga? Sa palagay ko, alauna ako pumunta sa CR. Isa pa, ba't mo na lamang malambot? Hinawakan mo ba siya? Napansin kong tumahimik ang mag-asawa. Nagkatingin na naman ang ilang mga pasahero at tumangu-tangu sa sinabi ko. Makalipas ang ilang sandali, nahuli ko ang pailalim na tingin sa akin ni Yoleng. Handa pa sana akong makipag-argumento sa kanila pero nag-walk out na ang mga ito. Mabuti na lang at karamihan sa mga pasahero ay nag-agree sa sinabi ko. Pero hindi pa rin mawala sa isipan nila na isa sa mga suspect si Sir Teroy. Ilang oras ang lumipas hanggang sa sumapit na ang tanghalian. Tahimik akong naglakad papunta sa maliit na sari-sari store para bumili ng kakainin naming 3. Panandalian muna ako naupo sa monoblock para hintayin na matapos ang mahabang pila pero agad akong napatayo nang makitang papalapit sa akin si Yoleng. Nakakrus ang mga braso nito. Ba't mo yung ginawa? Ha? You disappointed me. Akala ko ba friendship na tayo? Kaya ba't mo yung ginawa? Ginawa ko lang naman kung anong tama. Bakit ba si Sir Teroy ang pinagdidiinan nyo? Sabihin natin sa kanya nga yung kwintas pero pinahiram niya sa akin yun kagabi. Pwede ba? Kayo lang nakisakay dito. Huwag kayo masyadong matapang. Matapang? Are you kidding me? Hindi. Pero itong tatandaan mo Huwag na huwag mo kaming idamay sa mga kalokohang gagawin nyo. Maliwanag? So tinatakot mo ko? Well, sige. Friendship over na tayo. Isinusumpa ko. Pagsisisihan yung ginawa niyong pamamahiya sa amin ng asawa ko. Lalo ka na. Sisiguruhin kong hindi ka makakalabas ng buhay dito. Binibigyan mo ba kami ng clue na ikaw yung mastermind? Ba't ka nandito? Di ba dapat sinasamahan mo si Sir? Nandito na naman pala tong batang maliit na to. Alam mo, kanina pa ako nagtitimpi sa'yo Ba't ka kasi magtitimpi? Aba, tarantado kang bata ka Lika nga rito. Tama na! Ano ba? Ikaw, ang tanda mo na para pumatol sa bata. Ikaw yung walang modo. Tama. Di. Aba, grabe na itong panghihiya niyo sa akin. Sumusobra na kayo? Ikaw, Marieta, turuan mo nga yung kapatid mong rumuspeto sa mas nakakatanda sa kanya. Nakakabwisit.
Akala ko tapos na ang lahat ng tumalikod si Yoleng paalis, pero bigla itong sinabunutan ni Princess. Agad na nagkagulo dahil doon. Wala sa pag-aakala ko na magagawang gumanti ni Yoleng sa kapatid ko. Sinabunutan niya din ito, kahit pa alam nitong menor de edad si Princess. Sa kasamaang palad, hindi kami tinulungan ng ibang mga pasahero. Ang iilan sa kanila ay naglabas lang ng cellphone para mag-video at ang ilan naman ay parang nanonood ng sabong. Bumagsak naman ang katawan ko sa sahig nang sikuhin nito ang tiyan ko. Buti na lang at nasa lagyo ng braso ko. Ininda ko ang hapdi ng tiyan ko. Bumangga ako sa lamesa, Miss Anne. At talaga namang nanlambot ako nang tumama ang siko ko. Maswerte na lang at inawat ni Sir Teroy ang dalawa bago pa may mas malalang sakitan ang maganap. Tinulungan din naman ako agad ng matanda na tumayo. Mahigpit na niyakap ko si Princess. Parehas silang dalawa ni Yoleng na gulo-gulo ang buhok. Halos umusok naman ang ilong ni Martin sa galit ng lapitan ng asawa. Pucha, nalingat lang ako saglit pero ganito ang ginawa niyo sa asawa ko. Mga walang iya kayo. Tandaan niyo ang araw na to. Hindi na kayo naawa sa asawa ko. Mag-isa lang yan, tas 3 kayo. Kung may dapat nakaawaan, hindi kayo yon. Alam niyo, simula nung ma-rescue kayo, nagkandaletse-letse na kami rito sa Roro eh. Mga malas kayo. Aba, sinisisi mo ba kami sa nangyari? Ba't kasi hindi nyo nalang aminin na matapos na? Mga demonyo kayo. Demonyo na kung demonyo, pero hindi kami basta-basta magpapaapi sa inyo. Kahit sabihin yung may kaya kayo sa buhay, wala kaming pakialam. Talaga lang ah. Kilala mo ba ang sinasagot mo ng ganyan? Anak lang naman ako ng dating mayor. Oh, kaya palang yabang nyo eh. Mayabang talaga. Ano? Tayo na lang oh. 1-on-1. Labas mo tapang mo sa akin, pokpok ka. Hindi ako pokpok. Okay, sabi mo eh. Kala mo ba, di kita kayang banatan? Ang laki ng katawan mo pero pumapatol ka sa babaeng buntis. Sabagay, hindi na rin ako magtataka kung pati asawa mo sinasaktan mo. Gago ka! Ano? Ito ang tatandaan mo. Subukan mo lang nasaktan ang isa sa 2 kasama ko at tototohanin kong binibintang mong krimen sa akin. Naintindihan mo? Ramdam ko ang pinipigilang pikon ni Martin. Padabog na naglakad palayo sa amin ang mga ito. Habang ako naman, iniayos ang nagulong buhok ni Princess. Nanghingilid ang luha niyang tumingin sa akin. Napansin ko rin ang mahabang kalmot sa kanyang pisngi na siyang nagpalala lalo ng inis ko. Pakiramdam ko, hihimatayin ako sa galit na nararamdaman ko. Sa isip-isip ko, kundi lang ako buntis ay baka napagbuhol ko na ang 2 mag-asawang peste sa buhay namin. Pinilit lang akong kumain ni na Princess at Sir Teroy ng tanghalian kasabay nila dahil nawala na ako ng gana, Miss Anne. Kahit kasi ano pang gawin ko, hindi mawala-wala sa isip ko ang pananakit ni Yoleng sa bunso kong kapatid. Bit-bit ko ang sama ng loob hanggang sa maghating gabi. Katulad ng nakasanayan, magkakatabi pa rin kaming natulog na 3. Pero biglang napadilat ang mga mata ko nang makarinig ako ng mahinang pagtawag sa pangalan ko. Tahimik ang gabing yon at madilim na ang paligid. Tanging malakas na pagtama ng alon na lang sa sinasakyan namin ang naririnig ko sa labas. Noong una, binaliwala ko lang yung boses na narinig ko dahil sa pag-aakalang guni-guni ko lang yon. Pero naulit ito ng makailang beses, Miss Anne. Kahit pa natatakot, umupo ako sa kinahihigaan ko para hanapin ng paningin kung sino man ang tumatawag sa akin. Pero pinanlamigan ng buong katawan ko nang wala si Princess sa tabi ko nang kinapako siya upang tapikin sana. Hindi ako nagdalawang isip na tumayo sa kinahihigaan ko para hanapin si Princess. Nakalimutan ko na rin gisingin si Sir Teroy sa sobrang kaba. Dire-diretso akong naglakad sa koridor pero napahinto ako sa madilim na bahagi ng nakabukas na pintuan ng bodega. May biglang humila sa kamay ko papasok doon. Sisigaw na sana ako pero agad naman na tinakpan nito ang bibig ko. May kaunting liwanag sa loob ng bodega na nagmumula sa sinag ng buwan sa sirang bintana. Shh! Huwag kang sisigaw! Maririnig nila tayo. Ano? Sino? Ate, may aso dito. Ang laki. Nakita ko sa kinaka.
Kinain niya yung laman loob ng isang pasahero. Ano gagawin natin? Isumbong natin kay sir. Saan mo nakita? Andun po, nasa loob ng CR. Wait mo lang. Ayan na. Narinig ko na sila. Putsa, si Martin yun na. Tarantadong yun. Pero bakit? Bakit walang dugo yung damit niya? Shh, huwag ka maingay. Wait mo na lang siya lumabas. Tahimik na pinanood namin na lumabas si Martin sa banyo. Buhat-buhat nito yung biktima na nakalagay sa loob ng transparent na malaking plastic. Puro dugo ang loob nito. Hindi ko na napigilan ng sariling dumuwal nang maglakad ito palapit sa kinaroroonan namin. Sa sobrang takot ko, akala ko'y mahuhuli kaming dalawa ni Princess. Mabuti na lang nakapagtago agad kami sa ilalim ng lamesa na may takip na telang puti. Maya-maya pa pumasok sa loob ng bodega si Martin, bit-bit ang plastic. At walang pagdadalawang isip nitong ibinagsak ang bit-bit sa sahig. Nanlaki naman ang mga mata ko nang ilabas nito ang biktima sa plastic. Napangangako nang makita ang malaking itim na aso na binanggit ni Princess sa akin kanina. Hindi na nagsayang pa ng oras ang nilalang at nilantakan ng bangkay ng biktima. Sa tansya ko, higit 15 minutos nitong pinagsawaan ng laman loob ng biktima bago pa ito yayain ni Martin na umalis bago pa may makakita sa kanila. At nang lumabas na ang dalawa sa bodega, ay muli naman kaming bumalik ng kapatid ko sa pwesto namin kanina. Maya-maya lang lumabas ng banyo si Martin kasama si Holeng. Naglalambingan pa ang dalawang ito sa koridor, papasok kung saan kami natutulog kasama ang ibang mga pasahero. Ate, confirmed! Sila yung mastermind sa pagpatay sa mga biktima. Ano na pong gagawin natin? Kaya pala, si Certero yung idinidiin nila. Pero bakit? Putsa, dahil ba nalaman nila na siya lang ang may issue dito sa iba pang mga pasahero? Kaya pala, ginagawa nila yun para hindi sila mahuli. For sure po. Paano kung isumbong na natin sila sa mga kasama natin dito? Baka po may madamay pang iba. Delikado, lalo tayo. Dahil may galit sila sa atin, ate. I-report na po kaya natin sila sa ibang pasahero yung nangyari. Hindi. Walang maniniwala sa atin. Paniguradong magagawa pa rin nila tayong baliktarin kahit pa alam na natin ang nangyari. Ibig sabihin, isisikret natin to? Paano naman kung may iba pang mabiktima? Ate, nag-iisip ka ba? Paano kung hindi na tayo makalabas pa ng buhay dito? Ate, ayoko pa mamatay! Huwag kang magsalita ng ganyan. Sabihin natin to kay Sir Teroy. Alam kong siya lang ang makakatulong sa atin. Sige po, halika na. Wait. Bakit po? Halika na. Baka may iba pang makakita sa atin dito. Tayo pang masisi. Kailangan kong matingnan yung mukha ng biktima. Yawa! Iyan yung kasama nung nambasto sa akin eh. Tara na, delikado tayo. Siguradong tayo masisisi. Pigil hininga kaming bumalik sa pwesto, Miss Anne. Pinalipas muna namin ang gabi. Kinabukasan ng umaga, nakarinig na naman kami ng kaguluhan ng ibang mga pasaherong nakakita sa biktima. Naramdaman ko ang pasimpleng paghawak ng mahigpit sa kamay ko ni Princess. Nanlalamig ang palad niya. Samantala, hindi na namin inaksaya pa ang oras nang mahuli ko ang seryosong tingin sa amin ni Sir Teroy. May sasabihin kami sa inyo. Kilala ho namin kung sinong salarin sa mga pagpatay sa mga biktima. Sino? Huwag mo masyadong ilakas ang boses mo. Nararamdaman ko may nagmamasid sa paligid eh. Mas mabuti kung huwag mo na rin silang pangalanan. Yung mag-asawa pong ni-rescue. Ano? Paano mo nalaman? Kagabi po, nagising ako dahil may tumatawag sa pangalan ko pero wala si Princess sa tabi ko kaya pumunta ako sa banyo pero doon ko nakitang bit-bit ni Martin yung biktima palabas sa banyo. Hindi ko po alam kung paano nila yung napatay dahil isa po sa mga nakasagutan yung magbabarkada yung biktima. Ako po, nandun po ako. Narinig ko rin po yung pangalan ko. Akala ko si ate. Pupunta po sana ako sa CR kaya lang naabutan ko po na binabastos ng lalaki si Yoleng. Ayun po, sumaklole yung asawa niya.
Tapos, ano nangyari? Nakita ko po na sinaksak ni Martin yung kolokoy tsaka hinila papunta sa banyo. Kasunod po si Yoleng. Tas pinakain niya po kay Yoleng yung bangkay. Kailan po ba tayo bababa dito? Natatakot na po kami. Ayaw pa ho naming mamatay. Kaya nga po kung alam lang namin na ganito, sana nun palang pinigilan ko na si ate. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Alam ko may paraan pa para hindi madagdagan ng mga nabibiktima nila. Ano po? Gusto ko mamayang gabi. Doon ako matulog sa bodega. Gagawa ako ng paraan para mapunta ako ron. Ano? Aba, hindi ho pwede. Delikadong gusto niyong gawin. Nagiging aso ho si Yoleng. Alam ko kung paano talunin ng mga aswang. Tsaka, hindi ako makakapayag na may isa pang masaktan sa inyo. Lalo na kayong dalawa. Alam kong hindi sila titigil hanggat hindi nakakaganti sa inyo. Kung di ko na ho kayo mapipigilan, kayo nang bahala. Pero mangako kayo na mag-iingat kayo Parang tatay na namin kayo Sa maikling panahon na magkakasama tayo dito, pinaramdam niyo po sa amin na mahalaga kami. True po si ate, sir. Pwede ko na rin ho ba kayong tawaging tatay? Aba, walang problema. Pwede niyo akong tawagin tatay. Tsaka wag nga kayo masyado magdrama. Alam kong ginagawa ko. Dating tagapagtaboy ng aswang at masasamang elemento ang itay ko. Kaya alam ko kung paano ako makikipaglaban sa kanila. Kung sakali mang mabigo ako, magiging panatag ang loob ko dahil namatay ako nilabanan ng mga masasama. I love you po, tatay. Pasimple akong nagpunas ng luha nang makitang mahigpit itong niyakap ni Princess. Tinupad nito ang request ng kapatid ko na huwag munang humiwalay sa amin hanggat hindi pa naghahating gabi. Unang beses kong makaramdam ng kakaibang saya noong gabing yon. Parang tunay na mag-ama kasi ang dalawa habang pinagmamasdan ko silang mag-bonding. Nakipaglaro kasi si Sir Teroy sa kapatid ko. Pasan-pasan niya ito habang tumatakbo ang matanda, paikot sa tinutulugan ng ibang pasahero. Habang tahimik ko silang pinapanood, hindi ko napansing nakatayo na pala sa tabi ko si Yoleng. Ay, wow! Sobrang saya nyo naman. Parang walang nangyayaring kababalagan dito sa loob ng Roro Sumobra naman yata ang pagpipretend ng dalawang yan. Pwede ba? Wala ako sa mood na makipagtalo sa'yo. Pathetic. Ang sabihin mo, nauubusan ka lang ng irarason para ipagtanggol yung dalawang yan. Saan? Sa krimeng ginawa mo? Ginawa ko? Naririnig mo bang sinasabi mo? Nakita kita kagabi. Pinatay mo sila. Lagot ka. Ano? Ay, huwag mo ako sisihin Hindi ako. Lalo na ang husband ko may gawa niyan. Heto naman, joke lang. Ba't parang ang defensive mo? May tinatago ka ba? Ikaw, meron ka bang tinatago, ha? Gusto mong maglabasan tayo ng baho dito? O sige, wag na wag mo akong hinahamon dahil hindi kita aatrasan, Yoleng. Ang kapal ng face mo! Matapos kitang bigyan ng 500? Ay, dapat nga may sukli pa yun pero naawa ko sa'yo. Tsaka, ang cheap kaya ng tela ng scarf mo, ang baho pa. Yun lang ba? Barya pala ang hanap mo Sarkastiko akong nakatingin dito habang marahang inilalabas ang mga baryang pinagbentahan ng baboy na nasa bag ko. Nakalimutan ko na kung magkano yon pero sa tingin ko ay nasa 400 pa yon. Nabawasan kasi yun ng konti dahil ipinambili ko ng makakain naming 3. Nakakahiya naman kasi kung pati pagkain namin ay iaasa pa namin kay Sir Teroy. Tulad ng inaasahan, lumapit agad ang dalawang kasama ko sa akin. Blankong reaksyon nila akong tiningnan. Samantala, hindi ko naman agad na ipaliwanag sa kanilang nangyari dahil nakatuon ang atensyon ko kay Yoleng. Nakataas ang manipis niyang kilay. Hindi ko naman ito inurungan at itinaas ko rin ang kilay kong makapal. Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nagsaboy si Sir Teroy ng asin sa harapan namin. Doon naman agad napaatras si Yoleng. Namutla din ang labi nito at nanlaki ang mga mata. Pasensya na, nandiyan ka pala. Pampataboy lang ng malas. Nga pala, kumain ka na ba? May kamis doon. Masarap kapag isaw-saw sa asin. Mga buwisit talaga kayo sa buhay namin! Diyan nga kayo! Puy! Ate, okay ka lang po ba? Ano pong ginawa sa iyo ng bruhang yun? Sinaktan ka ba niya? Ano naman bang gusto sa'yo nun?
Mag-iingat ka. Paniguradong umahanap lang ng tamang pagkakataon para makuha ang bata sa sinapupunan mo. Ano? Pati bata sa sinapupunan ko? Narinig ko kasi kanina sa usap-usapan dun sa kabilang parte ng Roro na hanggang ngayon daw, hindi pa rin magkaanak ang mag-asawang yan. Ilang beses pa nga raw nakamuntikang hiwalayan ng gagong asawang yan si Yoling eh. Iba talaga nagagawa ng pera. Pero sabi po ni Martin, anak daw siya ng dating mayor. Ibig sabihin, aswang din siya. Malamang sa hindi. Pero palagay ko, alam niyang noon pa na aswang ang asawa niya at hindi siya natatakot doon. Ano po sa tingin niyong dahilan? Yun ang aalamin ko. O siya, eto ang asin. Humingi ka pa rin mamaya, princess. Para kahit paano may pangontra kayo mamayang gabi. Mahirap na. Itong gulok, iiwanan ko na dyan sa inyo. Dalhin niyo na po yung bolo, Tay. Kasi yun lang naman po ang pwede nating ipanlaban sa self-defense kung sakali. Huwag niyo kaming alalahanin ni ate. Madami naman pong tao dito. For sure, hindi kami magagalaw basta-basta lang maugok na yun. Pilyo ka talagang bata ka. Alagaan mo ang ate mo, ha? Tulad ng billing ko, huwag mo siyang iiwan mag-isa. At ikaw naman, Marieta, isuot mo na tong kwintas ko, ha? Oo nga. At huwag ka na pong magtampo, ha. Effective daw yan, sabi ni tatay, di ba po? Mabaho naman. Maaari mo yung panlaban sa mga aswang na umaaligid sa'yo. Lalo na, malapit na ang kabuhanan mo. Mag-ingat ka sa usog ni Yoling, ha? Nakakamatay ang usog ng mga aswang. Tanging pagtango na lamang ang naisasagot ko kay Sir Teroy. Ramdam ko ang pagmamahal ng isang ama mula sa kanya, Miss Anne. Sa totoo lang, gusto kong humiling na tumagal pa kaming magkakasama sa Roro kung walang krimen na nagaganap. Mas tumindi naman ang kaba ko habang nasisilayan ang paglubog ng araw. Ilang oras ang lumipas ay sumapit na naman ang gabi. Abala ang lahat ng pasahero na maghanda sa pagtulog hanggat gising pa ang karamihan sa amin. Mula kasi noong may matagpo ang patay ay nagtriple ingat na sila. Kung pwede ko nga lang silang paalalahanan na huwag basta-basta pupunta ng banyo ng mag-isa ay ginawa ko na. Kaya lang, ramdam kong iniiwasan nila kaming tatlo. Naiintindihan ko naman yon dahil ayaw nilang masangkot sa issue namin ngayon. Sa unang pagkakataon, mahigpit kong niyakap si Sir Teroy nang magpaalam itong pupunta na ng bodega para doon magpalipas ng gabi. Natatakot man ako pero wala akong nagawa para pigilan ang gusto nito, Miss Anne. Kaya taimtim na lamang akong naupo sa pwesto namin at nagdasal. Hindi rin naman nagtagal at nakatulog na rin kami ni Princess. Mahigpit ang yakap niya sa akin. Sa kalagitnaan ng gabi bigla akong naalimpungatan. Namilipit ako sa paghilab ng tiyan ko. Tanging impit na pag-ungol na lang ang nagawa ko para pigilang makagawa ng ingay. Maya-maya pa nagising na si Princess. Tinanong niya kung anong kailangan ko. Inalalayan niya ako sa koridor papunta ng banyo nang sabihin kong manganganak na ako. Ginising naman agad namin si Sir Teroy nang madaanan namin ng bodega. Karay-karay ako nito patungo sa banyo. Pagdating doon, agad akong humiga sa loob ng cubicle. Hindi na alintana sa akin kung mabasa ang damit ko, Miss Anne. Ang tanging nasa isip ko lang noon ay kung paano makakalabas ng ligtas ang anak ko. Hindi nagdalawang isip si Sir Teroy na hubarin ng damit nito para ilatag sa harap ng pagkababae ko. Ni hindi na ako nahiya sa matanda kung makikita nito ang ari ko. Agad akong umire sa harapan nila. Tinakpan ko na lang ng kamay ang bibig ko para mapigilan ang pagsigaw ko. Maya-maya pa naramdaman ko nang lumabas ang bata. Samantala, unti-unting lumabo ang paningin ko. Nang hina ako, ni hindi ko na rin nakita ang itsura ng anak ko. Pero panatag ang loob ko nang makita ang masayang reaksyon ni Princess. Kaya lang, bigla kong nakitang pumasok si Martin sa banyo. Nanlilisik ang mga mata nito. Napansin ko rin na may bitbit itong 2x2. Bago pa ako makasigaw ay pinukul nito ang ulo ng dalawang kasama ko. Nawalan ako ng malay ng mga sandaling yon. Nagising na lang ako sa loob ng isang container van ng truck. Mahigpit na nakatali ang buong katawan ko. Tanging kandila lang na nakatulo sa sahig ang nagsisilbing liwanag. Nahuli agad ng paningin ko si Martin na buhat-buhat ang anak ko. Utang na loob. Huwag mo sasaktan ang anak ko. Nagmamakaawa ako sa iyo.
Sino namang may sabing idadamay ko tong pogi na anak ko? Walang kasalanan ng inosenteng bata sa katarantaduan na ginawa nyo. Anong sinasabi mo? Anak ko yan, pwede ba? Huwag kayo maangkin ng hindi sa inyo. Isa pa, tigilan na natin to, please. Lokohin mo lelang mong panot. Pagkatapos yung ipaiya ang asawa ko, di na ba kayo naawa sa kanya? Alam mo, ang laki ng problemang pinagdadaanan namin ng asawa ko. Hindi ako papayag na basta ganitoin nyo na lang kami dito. Agrabyado? Ganun ba agrabyado sa inyo? Alam ko ng lahat, kayong dalawa ni Yoling ang pumapatay sa mga pasahero dito. Kayo ang walang awa. Nagawa niyo pang idamay ang matandang walang kaalam-alam. Nakakadiri kayo. Dahil hadlang siya sa mga plano namin. Ano? Plano? Ano ibig mong sabihin? Alam ko may kakayaan siya sa mga pangontra ng aswang. Di ko hayaan na magtagumpay siyang sakta ng asawa ko, babae. Pero may panahon pa. May panahon pa para magbago o huwag kang kumapis sa asawa mo. Promise, tutulungan kita pagbaba natin dito. Hindi pa huli para itama ang lahat. Hindi. Akala mo ba mabibilog yung ulo ko? Nagmamahalan kami ng asawa ko. Tulad ng pangako niya, walang makakapaghiwalay sa amin. Sumumpa ako na hindi ko siya iiwan maging sa kabilang buhay. Handa ako mamatay para sa kanya. Naintindihan mo yon? Ibig sabihin, hindi ka aswang? Hindi. Pero nagmahal ako ng asbo. Hindi nyo alam kung anong magandang asa lang meron sila. Dahil ang mga katulad nila ay walang awang pinapatay ng matandang kasama mo. Kaya sinusumpa ako na walang matitira sa inyong buhay dito. Pero please, pakinggan mo ako. Akin na yung anak ko. Anak ko to. Anak namin to ng asawa ko. Siya na lang ang regalo ko. Hindi tumigil ang pagdulo ng mga luha ko habang pinagmamasdan si Martin na lambingin na ang anak ko. Nagngangalit na ako dahil sa galit. Gusto kong magwala pero wala akong magawa. Mariin na lang akong pumikit. Ang daming tumatakbo sa isipan ko noong mga oras na yon. Alam kong mahaba pa ang gabi. Butil na ng pawis ang tumatagaktak mula sa noo ko. Mariin akong napalunok nang maibalik ang tingin sa lalaki. Ilang saglit ko pa itong pinagmasdan. Napansin kong kakaibang mga kilos nito. Hindi ko man maipaliwanag ng maayos pero napapansin kong bumubulong siyang mag-isa. Hindi ang anak ko ang kinakausap ni Martin, kundi ang sarili niya. Doon ko na-realize na baliw ito. Ilang beses kong inisip kung anong maaring rason para maging ganoon siya. Tuluyan namang binalot ng takot ang puso ko nang biglang pumasok sa isipan ko ang problema nilang mag-asawa. Naalala ko lang na nabanggit nito sa akin na hindi sila makabuo ng anak. Pero hindi tamang mang-angkin sila ng hindi sa kanila, lalo na ang anak kong ipinaglaban ko sa kabila ng hirap ng buhay. Maya-maya pa nakarinig ako ng mahihinang katok sa pintuan ng container. Narinig ko ang boses ni Yoling. Maingat itong pumasok sa loob ng container van. Bahagyang nanlaki ang mga mata ko nang mapansing puno ng dugo ang damit nito. Napakagat na lang din ako ng labi nang kunin nito ang bata kay Martin. Hindi naman ito nag-atubiling ilabas ang suso para padidehin ng anak ko. Napakuyom ako ng kamay, Miss Anne. Napansin ko kasing napahira nito ng dugo ang pisngi ng sanggol. Putsa naman! Pwede bang huwag mong padidehin ang anak ko sa madumi? Salaula ka! Salaula na kung salaula pero nasa akin pa rin ang huling halakhak. Pasalamat ka! Ipapanghuli kita. Inuna ko muna ang mga epal sa buhay ko. Mga walang yang mortal na walang ginawa kundi manggulo sa life ng ibang tao. Alam mo, bagay nga talaga kayo mag-asawa dahil parehas kayong baliw. Okay, sabihin mo na ang gusto mo. I-count na lang natin yan as your last words. Alam mo kasi, kasalanan mo lahat to eh. Kung una pa lang pina-adapt mo na agad sa akin ng cute baby boy na to, edi sana ano? Bubuhayin mo kami kapalit ng pagpatay niyo sa ibang mga pasahero? Uy, sa mata mo kami ang may gawa. Pero guess what? Sa mata ng kasama nyo rito, kayo ang may gawa.
Kaya hindi na rin ako magtataka kung pag ang isa sa inyo namatay, hindi kayo pagtutuunan ng pansin. Mga wala kasi kayong kwenta. Lalo ka na, di ka marunong mag-isip. Baka ikaw! Ako? Hala, okay. Basta kahit anong sabihin mo, ikaw na lang ang mag-isa. Wala ka ng mga kakampi. Ow! Hayop ka! Anong ginawa mo sa kanila? Anong klaseng kademonyohan ang ginawa mo? Pakawalan mo ako! Tayo magharap! Never! Ngayong nakuha ko na ang gusto ko sa'yo, friendship over na talaga tayo. Tsaka, mag-thank you ko na lang dahil kami ang mag-a-adapt sa Junakis mo. For all I know, hindi mo kaya tong panagutan. Kasi diba? Pupunta ka ng Isabela para hanapin ang tatay ng bata? Tinakasan ka kasi. Well, you deserve it. Paano mo nalaman? Chismosa ka! Well, mas chismosa naman siguro yung kapatid mong pandak. Sa kanya ko lang naman nalaman to. Kaya ayun, may idea na kami ng husband ko tungkol sa mga magulang niyong iniwan kayo. Hayop ka! Pero dahil kind-hearted kami ng husband ko, lalo ngayon, may blessing. Willing ka namin tulungan ni Martin. Di ba, mahal? Basta ba, mag-promise ka na walang makakaalam ng lahat ng itech. Yung tungkol sa nakita mong pagtatransform ko bilang magandang aso. Deal or no deal? Sige, pumapayag na ako. Yun kung di nyo pinatay ang dalawang mahal ko sa buhay. Kung gusto nyo, kusang loob ko na rin ibibigay sa inyong anak ko. Nagkatinginan pa ang dalawa. Ramdam kong tumututol si Martin sa kagustuhan ng asawa niya na pakawalan ako sa pagkakatali. Pero wala rin naman siyang nagawa ng magkulit ito. Inalalayan ako ni Martin na makalabas sa loob ng container van. Sa shortcut kami dumaan kung saan walang makakarinig kung sakaling humingi ako ng tulong. Pagkalabas, pinanghinaan ako ng tuhod nang makita sina Princess at Sir Teroy na magkatabing nakagapos. Isinara naman ni Martin ang pintuan para hindi marinig ng mga pasahero sa loob ang mga pag-uusap namin. Nilapitan ni Martin ang mga ito tsaka ginising. Muli na naman akong naiyak nang makita ang mga natamong sugat at pasa nila sa mukha nang tumingala sila para tiktigan ako. Ate, tumakas ka na. Hayaan mo na kami dito. Papatayin ka nila tulad ng plano nilang gawin sa amin. Bunso, sorry. Sorry kung hindi ka nailigtas ni ate. Sir Tyron, sorry. Ate, hindi na siya makakapagsalita. Pinutol nila yung dila niya. Ganun kaayo pang mga yan. Kaya please, tumakas ka na. Ano? Wala sa usapan namin to. Anong ginawa niyo sa kanila? Mga demonyo kayo! Ay, mahal. Napurnada patuloy ang plano dahil sa kadaldala ng bobitang bata na yan. You know, dapat siyang inuna mong tanggalan ng dila. Nakakalurking. Subukan niyo! Hindi ako nag-atubiling lumapit kay Yoleng. Mabilis kong pinalibot ang braso ko sa leeg niya habang buhat niya ang sanggol. Pilit naman itong tinatanggal ng isang kamay ang braso ko pero hindi niya magawa. Sa kabila ng pananakot niya na ibabagsak ang anak ko, hindi ako nagpatinag at mas lalong hinigpitan ng pagkakasakal sa kanya. Nakita kong agad na nabitiwan ni Martin ang kutsilyong hawak tsaka tumakbo palapit sa kinaroroonan namin. Nabitiwan ko lang si Yoleng nang tadsyakan ako ni Martin sa tagiliran dahilan ng panlalambot ko. Bumagsak ang katawan ko sa basang sahig ng Roro, Miss Anne, pero pinilit ko pa ring makatayo para labanan si Martin. Ginamit ko na ang naipong lakas pero hindi pa rin umobra kay Martin. Malaki kasi ang pangangatawan nito, kaya wala akong kalaban-laban. Pilit kong sinasalag ang mga malalakas na sipat suntok nito sa iba't ibang parte ng katawan ko. Bugbog na ang katawan ko dahil doon ay mabilis akong nanghina. Walang kahirap-hirap ako nitong binuhat para ilaglag sa tubig dagat nang bigla naming narinig ang sigaw ni Yoleng. Nakita ko namang nasa likod na ng babaeng aswang si Princess.
Itinutok ng kapatid ko sa leeg nito ang kutsilyo. Inutusan din niya na ibaba ni Yoleng ang sanggol sa sahig. Kahit pananlalabo na ang mga mata ko, napansin ko pa rin yung dugo na tumulo sa leeg ni Yoleng. Dahil doon ay napahinto si Martin sa gagawin sa akin. Sinunod din ng lalaki ang utos ni Princess na ibaba ako. Subukan mong gawin yan sa ate ko! Lalaskasin ko leeg ng asawa mong ngaragang buhok! At sa tingin mo natatakot ako? Kung hindi ka natatakot, edi ilaglag mo kapatid ko. Tingnan lang natin. Tama na! Please, huwag mo ituloy! Plastic ka talaga! Bakit ng mga inosenteng taong pinatay nyo? Naawa ho ba kayo? Isa pa, nung binunutan nyo ng dila si tatay, naawa ba kayo? Hindi, di ba? So bakit ako maaawa sa inyo? Hayop ka! Subukan mo may mangyaring masama sa asawa ko. Mananagot ka sa akin. Ganito na lang. Pakawalan mo si ate, pakakawalan ko to asawa mong aswang. Unahin mo ang asawa ko! Hindi naman ako ututo para gawin yan, Chong. Kilala ko kayo. Parehas kayo na ugali ng asawa mo. Mga basura. Ew! Ganon? O sige, ihagis mo yung si ate ko. Ihahagis ko tong head ng asawa mong ngarag sa dagat. Ipapakain ko siya sa mga goldfish. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla akong itulak ni Martin. Tumalsik ako sa bakal dahilan para manlambot ng tuluyan ang katawan ko. Hindi ako agad nakatayo. Mabilis itong tumakbo palapit sa kinaroroonan ng dalawa. Mabilis ding nakapagpalit ng anyo si Yoleng nang bitiwan ito ng kapatid ko. Sa tansya ko, nasa higit 6 na talampakan ng laki ng itim na aso. Matutulis ang mga pangil, nanlilisik ang mga mata. Sinubukan ko namang tumayo sa kabila ng iniindang sakit nang makitang sinakal ni Martin pataas ang kapatid ko. Pero bago pa sunggaban ng nilalang ang ulo niya ay biglang umusok ang katawan nito nang may maghagis ng asin dito. Nakita ko naman si Sir Teroy na nakatayo ilang di pa malayo sa kanila. Masama ang tingin ng matanda sa mag-asawa. Mula sa kinaroroonan ko, kitang-kita kong nanginginig na tuhod nito. Nakaramdam ako ng kirot sa puso nang makitang tumutulo ang dugo galing sa loob ng bibig nito. Tanging ungol na lang ang naririnig ko rito dahil hindi na ito makapagsalita. Nakita kong bilog na bilog pa rin ang buwan. Umalulong ang aswang sa galit. Nagtangka pa itong sumugod kay Sir Teroy pero agad na nanghina nang muling mabuhusan ng asin. Maya-maya pa narinig namin na bumukas ang pintuan. Ilang mga pasahero ang nagbukas ng pinto. Kinabahan sila sa nakita. Mabilis na nagtatakbo ang mga ito para kuyugin ang mag-asawa pero nakalayo din sila agad sa mga tao. Pilit na kumakalas ang kapatid ko sa mahigpit na pagkakabuhat sa kanya ni Martin. Nagbalik din naman sa pagiging anyong tao si Yoleng para mag-explain sa mga tao. Tulad ng inaasahan, sa amin na naman ito isinisi ang lahat. Pero booking na sila. Hindi na pinaniwalaan ng mga tao ang kanilang alibay. Napasigaw na lang ako nang biglang tumalo ng mag-asawa sa dagat kasama si Princess. Dahil doon, tumakbo ko para tumalon din sa tubig. May ilan pa ang mga pasahero na sumubok na bumigil sa akin pero wala silang nagawa. Nagising na lang akong nakahiga sa dalampasigan. Umubo ako ng ilang beses para mailabas yung nalunok kong tubig dagat. Marahan akong umupo. Iginala ko ang paningin sa paligid pero nanlaki ang mga mata ko nang matanaw si Sir Teroy na tahimik na nakaupo sa malaking punong kahoy. Tahimik lang itong nakatingin sa akin. May balot na pinunit na tela na rin ang bibig nito. Tumayo ako sa basang buhangin tsaka ito nilapitan. Umupo ako sa tabi nito at nagpasalamat dahil hindi kami nito pinabayaan ng kapatid ko hanggang ngayon. Tinanong ko ito kung bakit pa sumama sa akin. Pumulot naman siya ng payat na kahoy tsaka isinulat sa buhangin na gusto niyang iligtas si Princess. Hinawakan nito ang kamay ko at itinuro ang bag niya. Isinenyas din ni Sir Teroy na buksan ko yon at halongkatin na siyang sinunod ko naman. Napangangako nang makita doon ang buntot pagi at isa pang matalin na punyal. Naluha ako nang makita ang piraso ng t-shirt na ginamit pambalot sa anak ko. Muli na namang sumulat si Sir Teroy na nasa mabuting kalagayan daw ang bata at wala akong dapat ipag-alala. Pinagkatiwala niya raw sa isang kaibigang pasahero ang sanggol bago tumalon sa dagat. Nangako din naman daw yon na ibabalik sa akin ang anak ko kaya't kahit papaano ay naibsan ang nerbiyos na nararamdaman ko.
Nanghuli kami ng isda sa dagat para maitawid ang gutom. Ang ilang mga oras na natitira naman ay ginamit namin para makapaghanda sa darating na paghaharap namin ng mag-asawa. Puro pagdarasal na sana ay nasa mabuting kalagayan si Princess. Yun lang ang ginawa ko bago tuluyang sumapit ang kabilugan ng buwan. Tahimik kong pinagmasdan ang maliwanag na sinag ng buwan habang nakaupo sa matabang punong kahoy. Ilang saglit pa, nagkatinginan kaming dalawa nang makarinig kami ng malakas na alulong ng aso. Kinuha namin ang buntot pagi at punyal at dali-daling tumakbo papasok sa loob ng kakahuyan. Bahagyang kumunot ang noo ko nang mapansing sumenya sa akin si Sir Teroy na huminto muna sa paglalakad. Mahigpit kong hinawakan ang hawak na buntot pagi. Ilang minuto lang ang nakalipas nang makita namin ang aso na tahimik na naglalakad papalapit sa amin. Hindi naman kami nakita ng nilalang dahil nakatago kami sa likod ng puno. Mabilis na hinablot ni Sir Teroy ang hawak kong buntot pagi tsaka buong lakas yung inihampas sa aso. Nang hina agad ang katawan nito. Hindi nagtagal ay bumalik ito sa pagiging anyong tao. Hinihingal si Yoleng at nagmamakaawang huwag siyang patayin ng matanda. Maawa kayo. Huwag niyo akong patayin. Ayoko pang ma-dance. Sorry sa mga nagawa namin. Yung husband ko may gustong putulin ang dila mo. Nasaan ang kapatid ko? May ginawa ba kayo masama sa kanya? Yung kapatid mo? Sagot! Pucha! Wala! Buhay pa siya kasi alam namin susunod kayo dito. Please, huwag niyo akong patayin. Gusto ko pang mabuhay. Pero bakit ba gusto mo kaming patayin? Ano bang ginawa ng mga taong inosente sa inyo? Dahil never nila kaming mga aswang na binigyan ng chance na mabuhay at pagmahal na tulad nila. Si Martin, paano mo siya napaibig, ha? Alam ba niya nung una pa lang na aswang ka? Hindi! Kinayuma ko siya, kaya siya nabaliw. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga siya mahal eh. Gusto ko lang ng kakampi. Kaya kung gusto niyo, patayin niyo na siya. Huwag lang ako. Ayoko pa ma-dance. Nasaan sila? Andun sa kuweba. Absuelto na ba ako sa mga kasalanan ko? Papagawalan niyo na ba ako, ha? Friendship ko? Hindi. Friendship ka pa dyan, gago. Inagaw ko naman kay Sir Teroy ang matalim na punyal para isaksak kay Yoleng. Nakadilat ito ng mabawian ng buhay. Hindi ako nakaramdam ng kahit konting awa dito, Miss Anne. Sa isip-isip ko, kulang na kulang pa ang isang saksak sa mga ginawa nitong kahayupan sa buhay ko at sa iba pang mga biktima. Hindi na kami nagsayang ng oras na dalawa at ura-uradang hinanap ang binanggit na kuweba ni Yoleng. Maingat kaming pumasok na dalawa doon nang matagpuan namin. Isang mahinang liwanag ng nakasinding kandila lang ang nagbibigay ng kaunting liwanag sa lugar, kaya may kadiliman pa rin. Pero bigla akong napaatras nang may maramdamang nagtatakbo palapit sa akin. Parang nabunot ang tinik sa puso ko nang makumpirmang si Princess yon. Yumakap siya ng mahigpit sa akin at ganoon din ang ginawa ko. Marahan kong pinunasan ng luha niya tsaka hinalikan siya sa noo. Oh, ate, buti po bumalik kayo para iligtas ako. Kala ko mamamatay na ako dito eh. Thank you po. Best ate in the world. Sorry kasi makulit po ako. Naku, siyempre tulad ng promise ni ate, never kitang pababayaan. Okay? Opo. Nasaan pala yung demonyong Martin na yun? Kanina pa po siya umalis nung narinig niya po yung iyak ni Yoleng. Nasaan na po pala siya? Napatay namin siya kaya ligtas ka na. Oh, bakit? Hindi pa po tayo ligtas dahil may bato po na nilunok si Martin. Inabot po ni Yoleng. Naging yanggaw po siya. Ano? Opo, kaya nga po di ako makalabas dito sa kuweba eh. Natatakot po ako na baka patayin niya ako pag nahuli niya ako. O siya, halika na. Ano pong gagawin natin? Hahanapin natin siya. Tatapusin ko ang laban. Huwag ka mag-alala. Nandito si tatay para tulungan at protektahan tayo. Lumabas kami sa kuweba. Sandali pa niyang niyakap si Sir Teroy.
Buti na lang, narinig nito ang kwento sa akin ni Princess kaya nagmamadali kaming bumalik sa gitna ng kakahuyan. Sinundan lang namin ang matanda. Ilang saglit pa, napagtanto kong bumalik kami kung saan kami nanggaling kanina. At doon, nakita namin si Martin na yakap-yakap ang bangkay ng asawa. Naramdaman kong nagtago si Princess sa likuran ko. Nakita ko rin ang masamang tingin sa amin ni Martin. Mga walang hiya kayo! Pinatay niyo ang asawa ko! Sisiguraduhin kong hindi na kayo makakalabas pa ng buhay sa isla! Mamamatay kayo tulad ng ginawa niyo sa kanya! Nababaliw ka na! Please! Tama na! Yung asawa mo hindi kanya mahal. Ginayuma ka lang niya para may kakampi siya. Hindi totoo yan! Mahal ko ang asawa ko. Nagmamahalan kaming dalawa. Tama nga siya. Kayo mga tao. Mga sinungaling kayo. Hindi ako nagsisinungaling. Huwag mo nang palalain pa ang problemang to. Tama na. Tulad ng sinabi ko sa'yo, may chance ka pa para Hayop ka. Sana pala. Pinatay ko na yung kapatid mo. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo ako matatalo. Kahit kailan hindi magtatagumpay ang kasamaan. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang ilabas nito ang itim na bato na binanggit kanina sa amin ni Princess. Nilunok ito ni Martin. Nag-iba siya ng anyo, Miss Anne. Naging yanggaw ang lalaki. Nagkaroon din ito ng matutulis na pangil at mahahabang kuko. Galit na galit itong sumugod sa amin. Wala akong nagawa sa pagkakagulat kaya humarang sa harapan namin si Sir Teroy. Buong lakas niyang hinampas ng buntot pagi ang nilalang. Dahil sa pagiging desperado ng yanggaw na makaganti sa amin, natalo agad ito. Walang buhay itong bumagsak sa lupa. At bumalik sa anyong tao. Nakita din namin na pinulot ni Sir Teroy ang itim na bato, saka ipinamulsa. Pagkatapos noon, naghintay kami ng rescue kinabukasan. Doon namin nakilala si Mang Simon. Ito ang kaibigan na pinagkatiwalaan ni Sir Teroy na alagaan ng anak ko. May dala itong bangka na may makina. Malaki ang pagpapasalamat ko sa lalaki dahil ibinalik nito sa akin ng maayos ang anak ko. Maraming salamat po. Diyos ko, hindi namin alam kung paano kami makakaalis sa lugar na to. Ala huwag kayong magpasalamat sa akin. Diyan kay Paring Teroy dapat. Siya kaya may sabi na sunduin ko kayo dito. Bueno, kamusta na yung mag-asawang aswang? Kamalasan talaga nasabay pa sa bagyo. Patay na po sila. May mabuting balita yan. Ano, tara na't humayo. Maingat kaming sumakay sa bangka. Hindi nagtagal ay nakarating din kami sa Isabela. Pinatuloy muna kami ni Sir Teroy sa maliit na apartment niya. Naging abala kami ni Princess na hanapin ang ama ng anak ko. Matapos ang ilang linggo ay nahanap namin siya. Hindi ko inaasahan na matutuwa ito na makita kami. Humingi din ito ng tawa dahil sa minsang pagtalikod sa responsibilidad niya bilang ama. Natakot daw siya na baka ma-disappoint niya ako kapag hindi niya naitaguyod ang pamilyang binuo niya. Matapos ang ilang buwan, nagpakasal din kaming dalawa. Bumuo kami ng masayang pamilya, Miss Anne. Nagmamahalan kaming apat kasama si Princess na nakumbinsi naman naming ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Sa kabila ng lahat, pilit naming kinalimutan ng mga masasamang karanasan sa lumang Roro. Hi! Ito po ang inyong lingkod, si Miss Anne. Nagustuhan niyo po ba ang kwento natin ngayong araw? Kung bago pa lang kayo dito sa aming channel, wag nang magpatumpik-tumpik pa at mag-subscribe na. I-click na rin ang notification bell para updated kayo sa tuwing may bagong kwento kaming ilalabas. Sa mga tagapakinig naman na gustong magbahagi rin ng sarili niyong kwentong katatakutan, mag-email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang yon. One word, missanhorrorstories@gmail.com. At malay nyo, yung kwento naman ninyo ang sunod naming ma-feature dito. Maraming salamat din po sa lahat ng comments nyo. Sadyang nakakataba ng puso ang hindi pagbitiw ng mga nagmamahal sa ating listeners. Gagawin namin ang lahat para maging sulit ang pag-aabang nyo sa mga kwento naming ilalabas. Hanggang dito na lang po muna at magandang gabi sa ating lahat.